Di ano niya, Mr. Maravillas, yung basa mo, baka bigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng posisyon si Maruhas sa kanyang administrasyon. Ano naman po ang problema? Unit team nga po. Lahat ng mga lugar ng mga dilawan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinuntahan na niya. Una dito po sa lugar ni Linlin. Nauna pa nga sa amin, sa Albay, yung Kamsor, mga kababayan sa pabahay. Paano yan mga dilawang DDS? Sanib puwersa na po si BB. Saka po yung dilawang si Maruhas. Paano na yan? Yan po mga kababayan. Diyan niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo. Malamang maglaway sa inis at inggit yung mga dilawang DDS. Sinalubong mismo, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ni Maruhas. So si Maruhas, mga kababayan, umanib na kay President Bongbong Marcos. Nakamove on na po. Si Nanay, hindi pa po makamove on. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kantsaw ka ng kantsaw. Sinalubong mismo, mga kababayan, sa airport nang dumating yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa Capiz. Simple naman niya, Mr. Maravillas, si lugar yun ni Maruhas. O nga no, Roa City. Baluarte, mga kababayan ni Maruhas. Pati doon sa Aklan, pinasalamatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga Aklanons, Panalo kahit sa mga dilawan, mga kababayan, yung ating Pangulong BBM. Sabi ko sa inyo, magwawala na naman po nito yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong. But before ko, mga kababayan, na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po na ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The Land of Fear. Ayan po, mga kababayan. Sinalubong mismo dyan, mga kababayan, ni Maruhas. Ayan si Maruhas po. Very close pala ito, mga kababayan, si Maruhas sa ating Pangulong Bongbong Marcos noon pang panahon ng mga binata pa sila. Doon sa Amerika, kasama, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Roa City, Capiz, sa rice distribution po ng mga bigas, mga rice distribution na nga po sa distribution po ng mga smuggled rice. Yan po, mga kababayan. Beyond red and yellow, Marcos happy to reconnect with New York buddy Maruhas. Sabi ko sa inyo na sumurrender na po yung mga dilawang. Si Maruhas niya, Mr. Maravillas, second cousin niya ng asawa ni BBM. Pero ang kinampanya nito ni Maruhas po, si Linlin. Pero malamang yung last hour po, ang ibinoto nito. Gano'n naman po ang politika. Baka last hour po, nilaglag ni Maruhas si Nanay. Diba? Kasi nga po, blood is thicker than water. Yung asawa, si Atty. Lisa Araneta Marcos, second cousin po ni Maruhas. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung basa mo, baka bigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng posisyon si Maruhas
sa kanyang administrasyon. Ano naman po ang problema? Unit team nga po. Lahat ng mga lugar ng mga dilawan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinuntahan na niya. Una dito po sa lugar ni Linlin. Nauna pa nga sa amin, sa Albay, yung Kamsor, mga kababayan sa pabahay. Kami last week lang pumirma, mga kababayan, yung mayor namin dito sa Legazpi City with the Department of Human Settlements, Department of Housing and Human Settlements. Pero sa pinuntahan pa nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Camarines Sur, yung Naga City, pangalawang beses na. Tapos yung Taguig City, mga kababayan, na lugar ni Cayetano, na isang full-blooded dilawan, nauna pang binigyan ng mga bigas po. Sinalubong mismo ni Mayor Lani Cayetano, yung ating Pangulo. So lahat ng mga dilawan na lugar, nauna pa. You see, ngayon naman po yung Capiz, Roa City, Aklan. Ngayon po, magbarkada pala sila. Best friend po. New York body po sila, mga kababayan. Di ba? Sabi diyan, these two politicos prove friendship trumps politics. President Ferdinand Marcos Jr. and former Interior and Local Government Secretary Marujas may have political differences but managed to stay friends after all these years. Marcos had a chance to reconnect with Rojas during his visit to former Senator's hometown, Rojas City, Capiz, on Friday after being apart for a long time. Ibaluarte yun po, mga kababayan, ng pamilya ni Marujas. Rojas City nga eh. Alangan man po hindi sumalubong si Marujas doon sa ating Pangulo. Ilugar niya yon. Just like doon, mga kababayan, sa sa Taguig City. Siyempre, wala doon si Alan Peter Cayetano. Yung asawa, pero niya sa Camarines Sur, hindi man lang sumalubong si nanay. Yan lang po. Pikonin kasi po si nanay. Hindi pa po makamove on. Pero yung mga supporters po ni nanay po doon sa Camarines Sur, nagsipagbaliktaran na. BBM na po. Nag-pledge na ng support. Di ba? Nauna pa po sila sa pabahay. 21,000 units ng pabahay, mga kababayan, para sa mga dilawan. Sabi ko sa inyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nangungulay. Presidente na po siya ng lahat ng mga Filipino, siyempre. Not only of the Marcos supporters, Marcos loyalists. Di ba? So dapat ganun ang ugali ng isang Pangulo. Hindi na personal. Serbisyong totoo lang, mga kababayan. Sabi diyan, in his remarks, Marcos expressed his joy at meeting Rojas, saying they have been friends for a while. The friendship of the two politicos stretches back to their bachelor days in New York several years ago. Mga binata pa sila, magkakasama na po, mga kababayan. Sabi diyan, Marcos was living in New York while Rojas worked as investment banker there. The former senator is the second cousin of former First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi po uubra yung mga intriga ninyo. Di ba? Beyond politics po ang relasyon ni Marujas at saka ni President Bongbong Marcos. Although yung ang pinsan po, second cousin po, yung asawa. Pero pag asawa na po, siyempre, iisa na lang po yan eh. Sabi nga sa kasal, the two become one. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po ang dating senador and secretary na lahat na nahawakan mo.
Lahat na yata nahawakan mo, Marojas, nandito po, Marcos said, introducing the former Aquino cabinet member to the crowd. Sabi po ng ating Pangulo, alam niyo po, kami ni Marojas, matagal na po kaming magkaibigan at kahit na hindi kami magkapanig kung minsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. Kaya po, nakakatuwa, matagal ko na po siyang hindi nakausap at mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon. Nag-usap kami dito pa sa Capiz o sa Capiz. Sabi ni Marojas, wala niyang laglagan. Huwag mo niyang ililik yung mga escapade natin nung panahon na tayo'y mga binata pa. Ayan po. Magkatabi. Very close po yung dalawa. Walang laglagan, Marcos asked Marojas to keep their New York bachelor adventures a secret. Siguro yung mga kapilyuhan, siyempre mga ligaw-ligaw, yung mga nililigawan nila, kung sino-sino. Siyempre, normal yon sa mga kabataang lalaki, yung pagiging playboy, lalo na mga kababayan, mga kilala sila. The scions of the rich and famous. Di ba? Marami sigurong nagkakagusto na bibihag ng mga dalaga sa dalawang ito. Si Marojas at saka si BBM. Sabi diyan, in his speech, the president could not help but share some memories. Baka hindi ninyo alam, matagalan niya kaming nagsama sa New York. Marcos then playfully asked Rojas not to spill the beans about their New York adventures. Sabi ng ating Pangulo, sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin noong nasa New York kami. Dahil bachelor pa po kami at marami kaming mga adventures na magkasama. So, ganon mga kababayan yung nakaka-intriga na kaganapan kahapon doon po sa Rojas City, sa Capiz, pati doon sa Aklan mga kababayan. At hindi lang mga kababayan sa Capiz, Rojas City, pati sa Aklan, namigay na mga smuggled rice yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At iba pang mga tulong sa mga mamamayan. Ayan po. Mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong, walang pagod sa kanyang pangmomod-mod ng tulong sa mga mahihirap. Yan ang presidente po. Talagang on the ground po, sabi ni Nanay. Ayan po, ganyan karami yung mga tao. Ayan po, mga kababayan. Sige lang ang pamigay niya. Kaya tuwang-tuwa, sigawan po palagi yung mga tao. Mga kababayan. Kita ninyo? Sako-sakong bigas, mga kababayan, ang pinangmumod-mod ng ating Pangulong Bongbong. Ayun. Ngayon, nanawagan na rin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-Capiz-non, mga taga-Capiz pala, mga Capiz-non, na tumulong po sa kampanya ng ating gobyerno sa paglaban po sa mga smugglers. Sabi po niya, makilahok po tayo sa pagbantay sa ating lipunan. Marami pa rin po tayong malayang nakapangluluko ng kapwa. Tunay pong nakakagalit ang mga smugglers at hoarders na yan, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Gaano man anya kalaki ang kanilang sindikato tulad ng natimbog natin na smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binatbat yan sa pagkakaisa. Pag nagkaisa, sa nagkaisaan niya nating lakas,
Kaya niya, pag may nalalaman na kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Nakikipag-ugnayan na din tayo anya sa Kongreso na maamyendahan ang ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang mga parusa dito. Yan po ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos! Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.